Compound, Maharlika Highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. ZZDG FM 96.7. Mula sa newsroom ng DZDG 96.7 Destiny Radio, sumasa inyo ang Balitang Balita. kasama nyo ang inyong tagapagbalita. Romy Villanueva. At Ben Del Mundo. Sa headlines ng ating mga balitang balita sa araw nito ng Martes, Setyembre 12, Economic Team hindi kinonsulta sa rice price cap ayon kay Diokno. 5 pisong dagdag pasahe sa POVs sisimulan dinggin ng LTFRB. Mga Pinoy hindi na makapangisda sa Scarborough Shoal. Presyo ng bigas magiging matatag sa ngayon sangayon sa o ngayong anihan sangayon sa Department of Agriculture. 0 to 10% rice tariff cut ipinanukala ng DOF. Vice President Sara nanindigang wawakasan ang palakasan system sa DepEd. 2 low pressure area magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. 7 rehiyon sasabak sa pilot testing ng revised K-10 program. Lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas, kinondena ang pagsabog sa transport terminal. Bata patay matapos malunod sa swimming pool sa Laguna. 49 anyos na OFW patay matapos saksakin ng live-in partner sa Sampaloc, Quezon. One Town, One Product Hub sa Dolores, pangatlo sa lalawigan ng Quezon. Mga Suarez na bahagi ng AICS aid sa 1,141 lusinahin. At sa ating editorial na hinango mula sa pahayagang Filipino Star ngayon, mabigat na parusa sa road rage. Balitang Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, inamin ni Finance Secretary Benjamin Diokno, Chief Economic Manager ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi kinonsulta ang economic team ng administrasyon sa implementasyon ng price ceiling sa ilang uri ng bigas. Sinabi ng kalihim ng economic managers ang mga kalihim ng DOF at Department of Budget and Management at National Economic and Development Authority ay nasa Japan nang ipalabas ang Executive Order No. 39 at ianunsyo sa publiko. Dagdag pa ni Diokno, nagulat siya at Sineda Secretary Arsenio Balisacan nang lumabas ang anunsyo. Matatandaang ipinalabas ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 39 noong Agosto 31 na may mandated price ceiling para sa regular milled rice na 41 pesos kada kilo
habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay 45 kada kilo simula noong Setyembre 5. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Diokno ng justification ng presidente ay hindi mag-work. Yun ang control dahil sa hoarding. Balitang Balita. Nakatakdang dinggi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Setyembre 26 ang petisyon ng ilang transport groups na taasan ng 5 piso ang minimum na pasahe sa mga public utility vehicles o PUV sa bansa. Mismo si Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines President Melencio Boy Vargas ang nagkumpirma na itinakda ng LTFRB sa Setyembre 26 ang pagdinig sa kanilang fare hike petition. Nabatid na sa ilalim ng petisyon, ang minimum na pasahe ay inihiling na maitaas ng 18 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos para sa unang 4 na kilometro ng biyahe. Hindi na anya kumikita pa ang mga super dahil hindi naman nadaragdagan ang minimum fare, gayong hindi mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Napipilitan na lamang silang ipagpatuloy ang kanilang operasyon kahit nalulugi dahil wala namang ibang mapagkakakitaan upang may maipakain sa kanilang pamilya. Nabatid na nakatakda na namang magpatupad ng panibagong pagtataas sa presyo ang mga produktong petrolyo, ang mga kumpanya ng langis sa bansa mula bukas, Martes. Sa pagtaya ng oil industry players, ang presyo ng diesel ay maaaring magtaas ng mula 30 sentimos hanggang 60 sentimos kada litro. 10 sentimos naman hanggang 40 sentimos kada litro sa gasolina at 20 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro ng kerosina. Balitang Balita. Hindi na umano makapangisda ang mga Filipino sa Scarborough Shoal dahil sa nakaharang at nakabantay ng mga Chinese vessels. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, kung saan may tuturing itong isang insulto sa Pilipinas dahil sa sakop nito ang Scarborough Shoal na mas kilalang Panatag Shoal o Bajo o Bajo de Masinloc. Ayon kay Aguilar, nakakapangisda pa rin ang mga Pilipino subalit hindi sa Scarborough Shoal na maraming isda. Hindi makapasok ang mga mangisdang Pinoy dahil nakaharang ang mga maritime militia at mga Coast Guard vessel ng China. Matatandang kinasuhan ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration sa Hague noong 2013. Taong 2016 nang paboran ng Korte ang Pilipinas at ibasura ang 9-dash claim ng China sa South China Sea. Idineklara rin ng Korte na ang Spratly Islands, Panganiban Mischief Reef, Ayungin o Second Thomas Shoal at Recto Reed Bank ay sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Balitang Balita. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na magiging matatag na ang presyo ng bigas at palay sa pagpapasimula ng anihan sa bansa ngayong Setyembre at Oktubre. Nabatid na target ng pamahalaan na magkaroon ng inisyal na hanggang 5 milyong metriko tonelada ng palay sa nasabing buwan. Base sa pagtaya naman ng Philippine Rice Information System, hanggang Agosto 14, inaasahang aabot sa 2 metriko tonelada ang inisyal na ani ng palay sa katapusan ng buwang ito. Ang karamihan o bulto ng ani ay inaasahang magmumula sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Iloilo, Nueva Ecija, North Cotabato, Leyte, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Palawan, Bukidnon, Zamboanga del Sur at Davao del Norte. Samantala, nasa hanggang 3 MMT naman ang aanihing palay sa susunod na buwan na inaasahang manggagaling naman sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Isabela, Occidental Mindoro, Cagayan, Oriental Mindoro, Palawan, Bulacan, Iloilo, Bukidnon, Agusan del Sur, Leyte at Camarines Sur. Balitang Balita.
Naghain ng Department of Finance ng ilang hakbang sa gitna ng pagpatatatag sa presyo ng bigas. Isa itong sitwasyon para mapilitan ng pamahalaan na magpatupad ng unprecedented price control sa nasabing produkto. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, kailangan na i-adapt ng gobyerno ang isang comprehensive approach para makatulong na masiguro na ang supply ng bigas ay mananatiling sapat sa tinapyasang halaga. Dahil dito, ipinanukala ng DOF ang reduction of the 35% rice import tariff rates, both ASEAN and MFN o Most Favored Nation rates temporarily to 0 or maximum 10% to arrest the surge in rice prices. Winika ng kalihim ng bigas, ang pinakamalaking contributor sa inflation. Binigyan din ang pangailangan na ipanukala ang tariff reduction para sa rice imports. Sa kabilang dako, nakikipagtulungan naman ang Department of Finance sa tollway concessionaires at operators for the temporary exemption of trucks that cater to agricultural goods from the increase in toll fees. Ayon kay Finance Undersecretary Zeno Abenoja, pumayag na ang tollway operators sa nabanggit na panukala. Nilinaw ni Diokno na ang exempted lamang ay ang toll increase. Ibig sabihin, ang mga truck na ginagamit ng agriculture sector ay magbabayad pa rin ng toll fee sa umiiral na rates bago ang kumakailan lamang na adjustments. Tinuran ni Abenoja na nagpasaklolo na ang DOF sa Department of Transportation, Oil Regulatory or Toll Regulatory Board at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para pag-usapan ang nasabing panukala kasama ang tollway concessionaires. Samantala, hinikayat naman ng DOF ang pribadong sektor para sa napapanahong importasyon o pag-angkat ng bigas para makatulong na matugunan ang tumataas na presyo ng bigas. Ang panukala ng departamento ay full implementation of the Super Green Lane that authorizes the use of electronic data interchange that will allow for the advanced processing and clearance of the shipments of the country's topmost qualified importers. Balitang Balita. Nangako si Vice President Sara na kanyang wawakasan ang palakasan system sa hiring ng Department of Education. Binigyang diin ni Duterte na ang ganitong klase ng sistema ay nagsara ng pintuan para sa mga magagaling, deserving at kwalipikadong mga aplikante. Kaugnay nito, sinabi ni Vice President Sara na sa pamamagitan ng automated system na dinedevelop ng DepEd, matitiyak ang isang objective selection process para sa hiring at promotion ng mga kawani ng ahensya. Balitang Balita. Balitang weather. Asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa State Weather Bureau. Ang LPA sa labas ng PAR ay matatagpuan sa layong 1,960 kilometers silangan, hilagang silangan ng Silangang Visayas habang ang LPA sa loob ng PAR ay namataan sa layong 875 kilometers silangan, hilagang silangan ng Extreme Hilagang Luzon ayon sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa. Sinabi ng State Weather Specialist na si Obet Badrina na ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na nagpapalakas ng habagat ng lokal na kilala bilang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, pinalalakas ng hanging habagat ang LPA na siyang nakaapekto partikular sa may bahagi ng Mindanao. Kaya asahan ng maulap ang kalangitan na may malaking tsansa ng pag-ulan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Balitang Balita. Magsasagawa
ang Department of Education ng pilot test ng revised K-10 curriculum na kilala bilang matatag curriculum sa 7 rehiyon upang matukoy ang mga gaps bago ang nakatakdang pagpapatupad ng bagong programa simula sa school year 2024-2025. Sinabi ni Education Undersecretary Gina Gonong na ang pilot implementation ay isasagawa sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Visayas, Sorsogon, Cordillera Region, Caraga at ng National Capital Region. May kabuuang 864 na mga teachers, school heads at iba pang opisyalis ng edukasyon sa rehiyon at dibisyon ng paaralan ang natukoy na sasailalim sa orientation sa matatag curriculum. Upang higit na mapaunlad ang kapasidad ng mga teachers, sinabi ng DepEd na ibibigay ang technical assistance, gayon din ang regular na collaborative expertise sessions sa pamamagitan ng Learning Action Cells. Balitang Balita. Kinondena ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas ang nangyaring pagsabog sa terminal ng Magnificent Transportation Cooperative kumakailan. Siyam na minibus ang napinsala ng pagsabog ng isang granada sa lugar. Ikinalungkot ng pamahalaan ang insidente kahit na walang naiulat na nasaktan. Sinabi nito na hindi ito titigil hanggat hindi nito napapanagot ang mga nasa likod ng gawaing ito ng karahasan, panliligalig at kawalang-galang sa ari-arian. Nakikipag-ugnay na ito sa mga otoridad para sa investigasyon at mabilis na pagresolba sa bagay na ito, aniya. Sinabi rin nito na papataasin ang seguridad sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Balitang Balita. Isang 4 na taong gulang na bata ang nalunod sa swimming pool noong linggo ng umaga, Setyembre 10, sa Barangay Pansol, Laguna. Sang-ayon sa investigasyon ng pulis, ang biktimang si Darwin Rico Binza ay nawawala at kalaunan ay natagpuan sa ilalim ng swimming pool dakong 1:30 ng madaling araw matapos ang masusing paghahanap. Dinala si Binza sa ospital subalit ipinahayag na patay alas 7:53 ng umaga noong linggo. Sang-ayon sa investigasyon, nag-swimming party ang pamilya ng bata kasama ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay nang ito ay malunod. Balitang Balita. Hindi naman umabot ng buhay ang isang 49 anyos na OFW matapos pagsasaksakin ng kaniyang live-in partner sa loob ng kanilang bahay sa Sampaloc, Quezon noong Biyernes. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 ng madaling araw na magtalo ang biktima at ang kanyang 53 anyos na live-in partner. Sa kainitan ng pagtatalo, kumuha ng kutsilyong lalaki at pinagsasaksak ang biktima. Agad namang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis at ikinasana ang isang manhunt operation upang mahuli ang suspect na naharap sa kasong murder. Balitang Balita. Inilunsad ng lalawigan ng Quezon ang ikatlong One Town, One Product o tinawag na OTOP Philippines Hub sa Dolores, Quezon. Tampok sa OTOP Hub ang iba't ibang produkto na gawa sa probinsya ng Quezon. Nilalayo nitong i-promote ang mga produktong ito at bigyan sila ng competitive advantage sa pamamagitan ng kanilang presensya sa merkado. Nilalayon din ng programa na tulungan ang mga maliliit na negosyo na bumuo ng kanilang mga programa. Pinangunahan ni Department of Trade and Industry Provincial Director Julieta Tadiosa ang inaugurasyon ng OTOP Hub sa Dolores, Quezon at sinamahan ng Office of the Provincial Agriculturists sa pamumuno ni Dr. Ana Clariza Mariano. Balitang Balita. Aabot sa 1,141 beneficiaries ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development ang tumanggap ng kanilang payout kumakailan sa Lucena.
Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa Southern Luzon State University, Lucena Campus sa panguna ni Quezon 2nd District Representative Congressman David J.J. Suarez at Congresswoman Ana Villarasa Suarez. Balitang Balita. Ating tunghayan ngayon ang editorial na hinango mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Dahil sa ginawa ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales na pambabatok at pagkasa ng baril sa siklistang nakagitgitan niya, may mambabatas na nagsusulong na bigatan ang parusa ukol sa road rage. Kapag pumasa ang House Bill No. 8991 o Anti-Road Rage Act na pinanukala ni Deputy Leader o Majority Leader ACT-CIS Party List Congressman Aaron Tulfo, mapapatawan ng mabigat ang mga masasangkot sa road rage. Sa panukalang batas ni Tulfo, papatawan ng 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakabilanggo at multang 50,000 pesos hanggang 100,000 piso ang sangkot sa road rage incident. Kung may physical injury, makukulong ng 2 hanggang 4 na taon at multa na 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos maliban pa sa pinsala ang ipapataw na parusa. Kapag namatay naman, 6 na taon o hanggang 12 taon na kulong at multa na 250,000 pesos hanggang 500,000 pesos ang parusa. Nakasaad din sa panukala na kapag opisyal ng pamahalaan ang masasangkot sa road rage, papatawan ito ng perpetual disqualification. Magaan pa ang mga parusa sa panukala, lalo na kung may namatay, subalit maaari pa naman itong iribisa ni Tulfo. Magaan ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong kung may namatay. Dapat habang buhay ang iparusa sa kanila, katulad ng nangyari sa pagbaril at pagpatay sa isang siklista sa P. Casal Street, Quiapo, Maynila noong Hulyo ng taong 2016. Sunod-sunod ang insidente ng road rage. Noong nakaraang linggo, isang driver ng Toyota Fortuner ang nakagitgitan ng isang taxi sa Valenzuela City. Bumaba ang driver ng SUV at kinasahan, tinutukan ng baril ang taxi driver. Nakilala ang driver ng SUV at binawi ang lisensya ng baril. Inihahanda na sa ngayon ang kaso sa kanya. At yan mga kaibigan, ang hanay ng ating mga balitang balita. Ang inyong mga tagapagbalita, Romy Villanueva at Ben Del Mundo. Sumainyo ang kalipunan ng mga Balitang Balita. na tinipon ng news team ng DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG-FM 96.7. DZDG 96.7. Bilang isang nanay, kailangan malakas ang ating resistensya. Pakinggan si Ate Conching Asinas. Ako si Conchita Asinas ng Tagumpay Nawan Oriental Mindoro. Ako ay matagal nang nagamit ng produktong Marca P, Brown Rice Coffee. Bumuti po ang aking pakiramdam, gumanda ang aking ng katawan. Lagi ako ngayong malakas ang resistensya. Gumamit na rin po kayo ng produktong ito at napakaganda po nito. Maayos po ito sa ating kalusugan. Nakakapag
nakakapagpaano ng kolesterol, nakakapagpababa, nakakapagpaayos din ito ng yung mga nasakit sa ating katawan, nagaling, nawawala na. Mabibili na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar. The newest, the hottest FM radio station, DZDG 96.7. Ako po si Mayor Lovely Reynoso Ponchoso, bumabati ng congratulations sa DCDG, ang bago nating radio station dito sa lungsod ng Tayabas. Congratulations po. More news, more infotainment, more music, more fun. This is DZDG 96.7. Good morning! Good morning! What a lovely Tuesday morning, paring Ben. Ay, yes, araw ng Martes, pare. Good morning, good morning. Bagamat hindi maganda ang balitang sumasalubong sa atin sapagkat tataas na naman ang presyo ng fuel. Yun. Yeah. At hindi kinonsulta ang mga Yung economic team yan. sa pagtatakda ng price ceiling. Yun. Yun. Yung protocol, pare. Yung tinatawag. Wala. Kaya nagkakaganyan-ganyan eh. Oo. Hindi kinonsulta ang economic team ng administrasyon sa implementasyon ng price ceiling sa ilang uri ng bigas. Kaya, Sinong sisihin? oo. Pagka kasi merong binuo kayong komite o isang grupo, Yan. ay hindi pwedeng isa-dalawang tao lang ang magdi-decide. Dapat kukonsultahin mo yung mga kasama mo. Sapagkat, mababaliwala. No, ba't ka pa bumuo ng isang pangkat, yung economic team, kung di mo kukonsultahin? Tama. Ay, ano yan sasamaan loob. Nung ipalabas daw pare kasi yung Executive Order number 39 at inanunsyo pa sa publiko ay itong kalihim ng Department of Finance at saka DBM, gayon din ng NEDA ay nasa Japan. Sa Japan, hindi Ano naman. ba naman may komunikasyon Oo, may cellphone naman Ano ba? Isang sulok ng daigdig ka na ron. At malamang may GC ang mga yan. Ayun, naku naman. Kaya, sa susunod, two heads are better than one, sabi nga. Ay, 2 or 3 heads are better than one. Bueno, siguro sa sa kagustuhan ng kagalang-galang Bongbong Marcos na maipakita sa publiko yung kanyang na siya ay talagang sa kapakanan ng Pinoy, mga mayang Pinoy, ay yung Umaaksyon agad. umaaksyon kagad ng 41 pesos kada kilo. Ay, hindi na kaigi. Buti nga, hindi ginawang 20 pesos. Pagkatapos, yung pang mga hoarders, sasabi, katakot-takot na ang mga operatives ang tinatag. Ay, wala namang Yung mga smugglers, malapit daw sa malapit daw sa puon kaya hindi napaparusahan. Kaya anong nangyari din ni pare? Survey, satisfaction with government performance, drop. Bagsak. Bagsak. 5. Ay, bagsak. Satisfaction, drop. Itong programs to help the poor from 63% to 56% pare. Nako. To prevent illegal drugs from 60% to 55%. Nako. To create more jobs from 57% to 55%. Nako. Kaya sa kabuuan pare. Obtaining the lowest satisfaction sa survey nito ng Okta. Unsatisfactory. Kita mo na. Kaya sabi, although the Marcos administration still enjoys the support of a majority of Pinoy, satisfaction with the government's performance in key issues has significantly dropped. At ito'y sa survey ng Okta. Kita mo na. Ayan. Nagkakahirapan na nga sa bigas.
At tataas pa ng mga confidential funds. Yung... Yung mga pondo-pondo na hindi naman maipaliwanag kung saan gagamitin. Ay, Intelligence funds. ay, ang balita ay ia-atras daw. Atras. Atras. Oo, yun nga, kinestyon nga yun ni Senator Rafi Tulfo Yan. No, ha? Oo. Gusto niya ipaliwanag ni Vice President Sara kung saan gagamitin yung mga budget ng DepEd. Samantalang hanggang ngayon, yung mga parents, no, Oo. ay pag dadating ng pasukan o pag opening ng klase, ay may mga problema sa school room. Correct. Walang electric fan, Yeah. walang chalk, walang floor wax, kung ano-ano ay hinihingi sa mga parents. Voluntary contributions. Laki ng budget ng DBM. Okay. Meron pang confidential funds. Oh, Doon nyo gamitin yan. intelligence fund. Oo. Confidential fund. Oo. Pero bago tayo pare mapalalim, atin mo nang batiin yung ating magandang lalaki dito. Alas 7:31 mga kaibigan. Martes po ngayon. Third month sa rin natin pare. Baka Siya nga, ikatlong buwan natin. kami ay nasa ikatlong buwan na po. Ay dapat may anniversary bonus. Ay, bonus. Si Ison. Ay mamaya may ibabalita ako tungkol sa bonus na yan. Ano ba? Batiin muna natin si Ison. Yes. Ison Lugmao. Happy 20th birthday. Oh, 20th lang yan? Oh, Ilan ka na? 40 ka na? 38. Pare, ang request niya sa akin, Ayan, na pa-birthday ko sa kanya, ay isang kiss. Ay! Ay, bibigyan ko siya, Oh, sige. Ay walang sound. Oh, alam niyo po itong si Ison ay director namin to sa ganitong oras. Okay. Ayan, ulitin natin yung humahagurot na halik. Nahalik. Oh. Aba? Yan! Yun! Para sumisip-sip. Natatakpan ako ng jacket si Ison. Para sumisip-sip ng suso, na ginatang suso. Isa pa. Isa pa. Naku, Nako. dala ang laman ng suso. Ang sarap ng suso. Okay. Happy birthday, Ison. At sa iba pa nating mga tagapakinig at taga-subaybay, babati ho kami ng happy birthday Okay. kay Rose Ann Tenorio ng aming kasama diyan sa Barangay Iyam. No? Magandang si Rose Ann, happy birthday. Kay Florinda Nopre, nasa Maynila. Abot naman tayo at meron tayong live sa Facebook at saka sa YouTube. Yeah. At ganyan din kay Olivia Encaliado Maanyo. Happy birthday. Ikaw pare, may babatiin kang birthday. Ay, yung aking anak na panganay, si Joy. Happy birthday sa malapit September na. 20. Oh, malapit na. Oh. At saka, abay, kahapon nga pala yung birthday ni Pangulong Marcos, di ba? Ni Senyor. Ang senior. Abay pare, yung Maraming bumati. gustong alisin yung pangalang Marcos doon sa aralin sa school. Gano'n. Oo. Ay, ba't naman? Abay, ewan ko ba? Gusto nang burahin. Ay, di, blankado ang kasaysayan. Oo nga, oo. Birthday song natin, Ison. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ison. Happy birthday to you. Alright! Rose Antenorio, Okay. Ison Lugmao, Kay Boy Danopre, sumusubaybay sa Romy and then at your service. Okay. Yan. Okay, pasiklay advance natin. happy birthday daw kay Jimmy Jam Pagsiyuin. Oh. Malapit na. Sa ating Malapit kaibigan na. Jimmy Oo, Chan. oo. Kaya magiging holiday dito sa DCDG. That would be on September 16, pare.
16. Oh. Eto, mula kay Marites. Fuensalida. Kala ko kung sino Marites yun. Ayan. Marites Lanuza. Okay. Kay Nini Montero, happy Tuesday, everyone. Ling Salceda, umanya, mabuhay kayong dalawa. Marie Sarilia, good morning po. Fernando Diosan, good morning din. At dyan kay Ada sa Bahamas Street ng Better Living Subdivision, good morning Ada. Sa Bolivia, kay Patrick Casareo and family, kay EJ, good morning sa inyo. Sa lahat ng mga may pagdiriwang sa araw na ito, maging yan man ay wedding anniversary, birthday, o ano ang tawag dyan? Mansari. Mansari. Oh. At may mga pagpapasalamat. No, ha? Binabati po namin kayo. I hope your special day will be full of fun, happiness, and everything you enjoy. Okay. At good morning din kay Ellie Cervantes dyan sa Canto Store dyan sa Better Living Subdivision. Okay, mga kaibigan. Etong hinihingi pa rin na naman ng pasahe. Magkano naman? Mula 12, gagawin 18 pare. Naku, Hala. mapdi yan. Paano ba naman wala na namang maipakain sa pamilya? Ay sa bagay, Oh. sa taas ng presyo ng gasolina, wala kang choice eh. Ay kaya, Paano kikita ang mga driver at mga operators? ito naman, kaya itong ALDOTAP, itong Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, sa pamamagitan ng kanilang Pangulo, Vargas, ay nagtakda ng pagdinig sa September 26 sa fare hike petition nila. Na mula sa 12 pesos gawing 18 pesos sa unang 4 na kilometro. Ito, dito sa Lucena, ikaw ba yung nakakasakay ng jeep? Hindi, ano? Ay, hindi na. Hindi na matagal na, no? Pati tricycle, hindi na rin eh. 12 rin yata sa atin, eh. Sabi nila, hindi naman po nadaragdagan ang pasahe. Subalit, patuloy po namang tumataas ang presyo ng diesel. Kaya, ito na naman, tama yung sinabi mo kanina. Tuwing Martes pare, nagdadagdag ng presyo. Oo. Kaya bukas, asahan nyo po. Kung sakali naman, Ngayon. Ha? Ngayon na taas. Martes ngayon. Oo. Bukas ang Miyerkules. 60 centimos na naman nagdadagdag sa kada litro. Kanina nga sana'y magsasalin ako eh. Kaya lang, baka malate ako sa ating program eh. Oo. Kaya yung ating Maxi Fuel gas station dyan, hintayin niyo ako ha. 8:30 labas na ako. Huwag mo na kayo magtataas ha. Abay, akala ko kahapon ka, no? Kumuha nun. Ay, inintay ko pa rin, yung cash advance ko galing kay Judge Romy. Uy, yun nga pala si Adrian Villaruel. Oo, pare, pinadalan mo na. Padadala na mamaya nag-heads. At Aba, malaki ng interest niyan. hindi, meron kasing anonymous Donor. Kita mo na may anonymous na kami. Sponsor, yeah. May sponsor. Sabi, konting diferensya, larga. Okay. Meron na po tayong tagabigay ng paminsan-minsang pahulaan namin din sa... At saka yung Pacific programa. Mall, pare. Ayun rin. Pagbibigay na rin ng mga pang-premise sa atin. Pacific. Oo. Okay. Sapagkat yung manager dyan, si LB Tagulikar, Okay. ay inaanak ko. Yung pala naman. Aba. Ay, good morning sa lahat ng mga taga-Pacific Mall. Okay. Itong pare. Itong paasa na naman na rin, ha? Pagkat simula po sa anihan, ngayong September at October, magiging matatag na daw, sabi ng Department of Agriculture, ang bigas. Naniniwala ka dito? Apurbahan, sabi nga. Ito kasi... Sabi nga maubahan, apurbahan. Apurbahan. Oo. Sana naman, wag dang dalawin tayo ng bagyo. Ayun, may dalawa pa rin LPA na papasok eh. Yun na nga, paano pag-aaral naman na rin. Oo nga.
Yun ang kalaban eh. Na beyond control of man. Naalala ko pa kahapon binilita natin yung unemployment sa Bicolandia sa Region 5. Number one. Number 1. Napakaraming walang trabaho. Lalo ngayon na medyo nag-aalburuto naman pare ang Bulkang Mayon. Yun pa. Oo. Pagkatapos yung mga leader na doon sa Bicol, sina Villapuerte, tsaka meron sa, naghamon na ng suntukan. Aba, Bakasing. ano ba naman Kasing yan? bout. Mga leader ng bayan. Dapat maging halimbawa kayo ng ating mga mamamayan. Ba't kayong nagsusuntukan dyan, naghahamunan? Grabe Para talaga. yung mga butangero niyan Kaya tanong. Kaya pare, hindi mo wala yung road rage eh. Yan. Mismong mga mambabatas natin, mga opisyal yun. Init ang ulo. Ganon. Okay, ganon. Kaya sabi nitong si Tulfo, matindi pa rin yung kanya, tataasan yung parusa. Oo, sa road rage. Sabi niya 12 taong pagkabilanggo. Oo. Pero yung iba pa nga, hindi masyado matindi sapagkat yung 2 to 4 years, yan pare, meron tayong batas na yung probation. Probation. Diba? Probationable. Probationable yung mga 1 to 6 years probationable yan. Di Ay, puro, makalabas din. nasasakop ng probation period. Ay, nabababa pa nga sa 12 years. Gusto habang buhay. Yun. Pagkat ito, pag ganyan, iuugnayan pare sa kanilang pagre-review sa Oversight Committee. Ayan ay lagi ng kaugnay ng Revised Penal Code. Pagkat hindi pwedeng mag-conflict yung dalawang yun. Kaya't kaya namang parusa, ay doon maibabase. Subalit, yung sabi niya na pag may namatay, Yun. ay... Dapat mas mabigat. Oo. Kasi hindi mo na may babalik ang buhay ng tao eh. Kanina nga pala pare, nakasalubong ko yung truck na na-discuss dyan sa may banda dyan sa atin. Merong towing vehicle. Ay doon dinala papuntang Bicol. Taga Bicol pala yun. Or na-rescue. Ay yun ang nangyari. Yun ng yung isang taga riyan na malapit na nakakita rin sa Meron na aksidente. naman dyan, nakabahura na naman. Pare, tinawag ng pulis. Oh. At naghahanap ang pulis ng witness doon sa insidente. Oh. Di tinanong ng pulis. Oh. Nakita mo ba kung sinong bumangga? Ano sabi nung... Sa truck na yan. Sabi nung driver. Ay, po. Nakita ko po. Nakita. Truck. Truck. Oo. Ay, nakuha mo ba ang plate number? Tanong ng pulis. Ay, hindi po. At nakaturnilyo. Nakaturnilyo. Natatandaan ba ang number? Natatandaan mo ang number? Ay, nagsisimula po sa 4. 4. Oo. 4. Ano pa? 4. Registration. For registration pala. 17 minuto bago mag-ikawalo ng umaga sa Romy And then, at your service. Wala na raw pong palakasan system. Pare, sabi ni Vice President Sara. Come on. Tell that to the Marines. Lagyan mo ng sound effect. Nyay, 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 nyay. Oh no! Okay. Yeah. Wala na puro palakasan system. Sana po naman magdilang ang hell ito. Si Vice President Sara Duterte, kanya sinabi, ang ganitong klase ng sistema ang nagsara ng pintuan para sa magagaling, deserving at kwalipikadong mga aplikante. Kaya't sinabi ng kagalang-galang na Vice Presidente ng Pilipinas at gayon din naman siya pa rin ng Sekretary ng Edukasyon na sa pamamagitan daw po ng automated system na develop ng DepEd ay matitiyak ang isang objective selection process para sa hiring at promotion ng mga kawani ng Department of Education. Ano kaya? Magkatotoo kaya yan? Ay, pag wala kang yung master's degree, ay, Wala kang masteral. Malabo kang tumaas. Hindi naman, natatanggap. Kaya lang, hindi ka mapapromote.
Pag wala kang at least mga ilang units sa masteral. At gusto mong ma-promote pa, tumaas ang iyong ranggo, mag-doctorate ka pa. Iyon na. Yun. At sisip-sip ka pa. Ay, eto, siya na may nangangako eh. Ito, sa mga, nanindigan pa man din. sa mga sip-sip ito, oh. Yan. Yun. Nakakuha si parang Ben ng sound Alright. effects eh. Iginiit ni dating Congressman Attorney Barry Gutierrez kay Vice President Na ano, pare? na yung confidential funds Oh, para sa Office of the Vice President ay, at sa Department of Education Oh. ay mas mainam daw na ilaan na lamang Sa? mas higit na pangangailangan ng mga mamamayan. tama. Oh, Kasi sabi niya, dito sa confidential fund, oh. hindi mo na kailangang hintayin ang Kongreso mismo ang kumilos. Mismong si Vice President Sara, nakikita naman niya na may mga question dito. Nakikita naman niya na may mga pangangailangan. Yung iba, pwedeng yung OBP mismo ang mag-request na wini-withdraw nila ang kanilang paghingi sa Congress at sa Congress na lang ang maglilipat ng pondo. Ang pahayag po ay ginawa ni Gutierrez bilang reaksyon sa mga katanungan kung maaring i-realign o magkaroon ng realignment sa kasalukuyang budget ng gobyerno. Yun. Sabi niya, pwede kasi ongoing pa ang budget process. Isa sa mga function ng Kongreso natin habang pinag-uusapan ng General Appropriations Act ay titingnan kung ano ba yung mga proposed budget items dito na hindi naman talaga kailangan. Yun. At suportado rin niya ang reallocating ng pondo para sa iba pang sektor tulad ng agrikultura upang makatulong ang pondo na maibsan ang epekto ng price ceilings sa mga retailers. Yun. At mas mainam daw na mismong si Vice President Oh. Sara na ang magsagawa ng initiative na bawiin ang kanyang request para sa confidential funds habang patuloy na tinatalakay ng Kongreso ang usapin tungkol dito. Okay. Yan. Eto pare. Ngayong araw na ito ay nakatakda na pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos itong New Agrarian Law. Itong kanilang IRR, Implementing Rules and Regulations. Di ba't ito yung yung kanyang nilagdaan na nagbigay ng Incentive? yan, ng amnestia doon sa pagkakautang. Amnesty. Di ba? Oh. Na itong yung pagko-condone ng debt burden sa mga benepisyaryo ng agrarian reform na nagkakahalaga sa panig ng gobyerno ng 57.57 billion pesos. At ang mga benepisyaryo nito ay marami, 610,054 na agrarian beneficiaries na ang nasa saklaw nito ay nasa 1.17 million hectares of land. Malaki. Kita mo na. Kaya't itong pag-i-implementa nito, ito kasi implementasyon nito, matagal pa rin pare. Oh. Ay sana naman matupad na sapagkat ito ang matalang nilalayon nitong ating mga farmers natin. Okay, asahan po natin na sana itong implementing rules and regulations ay paborable sa ating mga farmers. Pare, may balita tayo mula sa labas ng himpilan. Okay. Mula sa ating kaibigang Olan, please come in. Ikakabit pa pala. Kakabit mo pala. Okay. Isa pala ang jack eh. Isa ba yan? Bumili ka ng 12. Yeah. Okay, kami na ulan. Birthday mo naman eh. Okay, maraming salamat kasamang Ben at kasamang Idol Romy. Dahil sa pendant ng kanyang quintals, buhay ay isalba ng isang biktimong lalaki sa Purok 7 sa Bulian, Barangay Dalahican ng lungsod ng Lucena, kamakailan.
Ang biktima ay kinilala na si Arman Belen Dignum alias Puroy, 39 anyos, binata, isang security guard at residente ng Purok Anak Bagong Sinag, Barangay Kota, Lucena City. Arestado ang suspect na napipit ngayon sa Lakap Jail ng Lucena PNP Station na kinilala na si Raymart Lopez de la Cruz alias Bay, 40 anyos. May living partner at residente ng Purok 7, Bulihan, Barangay Dalecan, Lucena City. Batay sa impormasyon, dakong alas 4:30 ng hapon, noong ikasyam ng buwan ng kasalukuyan, habang natutulog ang biktima sa bahay ng kanyang kaibigan, dumating ang biktima na lasing at walang kabog-abog na inundayan ng saksak ng isang kitchen knife sa dibdib na eksaktong tumama o tumago sa pendant ng kwintas ng biktima. Matapos sa gawa ang nasabing krimen ay mabilis na tumakas ang suspect. Hindi naman nagdalawang isip ang biktima, kagad namang humingi ng tulong sa mga otoridad at kagad naman itong nahuli ang suspect at nakuha sa suspect ang ginamit na patalim. Para sa Balitang Balita, Olan Mapi reporting. Okay, thank you, Olan Mape. Ganap na pong alas 7:51. Okay. Teka, buhay pa si, buhay pa yung... Nandiyan ba ba? Ayun. Ayan. Pare, ang lakas ng lindol. Saan? Sa Morocco. Kala ko. Sige. Ay mahigit na 2,000 pare ang nasawi. Oh. Oo. Mahigit 2,000 katao ang nasawi. 2,000. Sa lindol, ikakabit ko na uli ito, ha? Okay. Nasaan ka ba? Ayun. Yeah. Ayun, okay. So, umabot po mga kaibigan sa mahigit na 2,000 individuals ang nasawi sa Morocco dahil sa lindol na yumanig sa bansa. At ayon sa mga otoridad, ito ay naganap noong Sabado. Sabado, Setyembre 9. Yes. Matatandaang noong Biyernes ng gabi, Setyembre 9, nang yanigin umano ng magnitude 6.8 na lindol. Lakas nito. 8? 6.8. 8 yan. Ang timog kanluran ng Maracas, Morocco. At sa ulat, inihayag ng Interior Ministry noong Sabado ng gabi na hindi bababa sa 2,012 katao ang nasawi. Habang 2,059 ang nasugatan, kasama na ang 1,404 na nasa critical na kondisyon. Dahil dito nagdeklara ang palasyo na 3 araw na national mourning. Samantala, sa lakas ng pagyanig, ay wala umunong gusali ang natirang nakatayo. Ay lahat ay natumba, gumuho. No? Sa mountain village ng Tafeghate, kung saan malapit ang epicenter ng lindol. At nagbabala naman ng Red Cross na maaring ilang taon umano ang bilangin bago maayos sa mga nasirang gusali at iba pang pinsala nito. Ito ang pinakamalakas umanong lindol na tumama sa North African Kingdom. Okay. At inilarawan din ito ng isang eksperto na pinakamalaking lindol sa rehiyon sa mahigit na 120 taon. Sa kabutihan palad naman pare, walang nadamay na Pinoy doon sa 6.8 magnitude quake. May mga kababayan tayo dyan eh. Ay, sa lahat Morocco. ng panig ng daigdig merong Pinoy pare. Hanggang doon sa ilalim ng daigdig. 6 feet below the ground. Alas 7:54 mga kaibigan. No parking, No no garage. registration. No garage. No garage. Tama ito pare. Tama. Tama itong... Ay, ang kanina nasisira ang umaga ko pare. dahil... Double parking. Ay, Yun. grabe ang traffic. Hindi kumikibo. Diyan sa likod ng Quezon National High School. Okay. Oh. Dahil sa mga Nakaparada mga tricycle sa kanan at sa kaliwa ay meron din. At mga kotse. Ay, liit nung kalsadang yon. Nag-double parking pa. Ay ito nga problemang pangunahin niya sa MMDA. Kaya sinabi, hinihikayat ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o yung LTAP na ipairal ng LTO ang batas na nagbabawal mairehistro ang mga sasakyan kung walang parking area
Tama yan. Ha? Ay sabi, paano naman kaming nagsisikap lamang para sa mobility, para madaling Eh, bumili muna kayo ng grahe. Garahe muna. Garahe muna. Tama, ano Pagkat itong matagal na ito pare. Oo, matagal na. Eh, Ay, mahirap i-implement. Mahirap i-implement. Mahirap. Sa dami ng mga may sasakyan na walang grahe, saan mo ipaglalagay yan? Ay, wala na. Mabuti doon sa bukid. Maraming lupa doon pwedeng parkingan. Ay, kung nakakaintindi naman para yung mga may-ari ng sasakyan, ay iwasan na naman nila yung double parking. Tama. Kasi nakakasagabal sila. Correct. Oo. Ay, ako tuwing umaga, dyan ako dumadaan sa likod ng Quezon High. Kasi lahat ng tricycle, bawal nang dumaan sa highway sa tapat ng Quezon National High School. So, nagdetour sila sa likod. Okay. Ay, ito namang mga may sasakyan dyan sa likod ng Quezon High. Double parking naman. Double parking, kaya Wala gitgitan. Oo. Ay, pag hindi ka marunong, ay naku, magagasgas ang sasakyan mo. Ganun. Oo, pag nagasgasan mo naman, Ayun. Ay, pasensya na po. Wala pa po akong boundary. Wala pa po babayad. May sakit po ang anak ko. kita mo na. Patuloy pa pare ang mataas na presyo ng kamatis. Oo. At Pero bumaba na ng konti, 80 na 80 na? per kilo. Oo naman. Ay yung presyo ni Greta kanina. 80 na. From 120 naging 100, naging 80. Oo. Kaya mula ron sa 12.50 per peraso, naging 10, baka ngayon 8 na lang. Ay, may sapagkat sinabi nitong samahan ng industriya ng agrikultura, itong SINAG, itong si Director Jason Kainglet, na itong problem sa pagtaas ng presyo ay hindi lamang sa tomatos, sa kamatis, kundi sa lahat ng mga commodities. Pagkat, sabi niya, ay nagkakasabay-sabay kasi ang anihan. At saka yung planting calendar sa mga mga nagtatanim ay sabay-sabay, kaya kung umani sabay-sabay din. Yes. Dami ng produkto. Kaya sinasabi nitong Bureau of Plant Industry ng Los Baños na Los Baños National Crop and Research Development ay sabi, nagre-research sila na sana yung magkakaiba ng season. Nang sa ganun may mga gulay kasi na dapat itatanim mo doon sa ganitong panahon. Yan. Hindi pwedeng sa ganitong panahon. Tulad ng kamatis pare. Takot yan sa tubig. Yan, ito nga. Tama, ito nakalagay. Pag rainy season ay hindi po pwede. Nabubulok ang kamatis. Mahirap Yung papaya, takot din sa tubig yan. Ayun. Di ko nga pala, farmer ako Ikaw Farmer ako. Farmer na. Magsasaka pa. Magsasaka na, maglulupa pa. Yan ang kaigihan sa'yo Bawas Bonus. Bonus. Ay, makakatanggap na pare. Ng bonus. Ay, sino? Hindi tayo. Hindi tayo. Mga teachers pare. Ay, salamat. Good morning sa lahat ng mga guro. Good morning, mga beautiful teachers. Mga gwapong mga teachers natin sa Quezon National High School. At sa lahat ng mga paaralan na sakop ng Department of Education. Okay. Makatatanggap na ng performance-based bonus o PBB. Okay. Ang mga guro sa susunod na linggo. Ay, sa susunod. Ang aga ng Pasko niyo, ano? May sila. Oo. At sinabing may bibigay ang nasabing 2021 PBB. Yung pala 2 years ago na. Saka palang ibibigay. Ay, sabi ko sa iyo. Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. At hinihintay na lamang daw para na maiharap yung 15 regions o maiharap ng 15 regions yung revised form na hiningi ng Department of Budget and Management. Magkano naman kaya yan? Walang binanggit na pangalan pare, amount, pero yung kabuuan, okay. yung cash allocation
ay 950,942,317. Sana'y matanggap na. Ang laki nito. Yan. Bago mag-Disyembre man lamang. At maunang tumanggap yung mga guro sa Metro Manila. Bakit? Sige, payag na. Basta makarating man lang ang ampiyas din sa probinsya. Tama, oo. Oo. At yan malaking kaligayahan sa mga teachers. At- Mahirap magturo pare, kung tutusin. May sabi ko na sa iyo mahirap magturo. Kung minsan ikaw pa ang bibili ng chok. Oh, Ay ikaw pa. mabuti yung sa mga sa college ha. Oo. Tayo'y supplied ng Oo. universidad. At saka hindi na chok ang gamit natin. Hindi na. Yung whiteboard. Correct. Na may pasulat na parang pentel pen na erasable. Ayun. Oh. Mga kaibigan, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa Romy And Ben, at your service. Broadcasting from the DCG compound, Maharlika Highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. CZDG FM 96.7. At home, at work, on the road, anywhere, and everywhere. DZDG 96.7. Okay, nagbabalik po ang Romy And Ben, at your service. Araw ng Martes po ngayon, third mansari namin. Oo, at masaya kami Siyempre. dahil magkakape. At sabi ng isa nating masugid na taga-subaybay, ang ganda ng color matching ninyo. Wow. Thank you po. Marami pong salamat. At kayo po sa inyong pagsubaybay, pati aming attire ay inyong pinapansin. Yung pala paring yung napabalita na compassionate leave, yung 5 days. Na Compassionate. mayroong tinawag. Bago yun Compassionate leave ng mga empleyado Oo. ay pinamamandali nitong si District Congressman, 6th District Congressman Ino D. ng Isabela, pare. Isabela. Bakit? Nakakaawa ba yung mga empleyado? Ay, yung kwan daw, pag yung halimbawa ng anak, ang misis mo, Oo. ay meron kang 5 days na compassionate leave. Sa mga lalaki, 5 araw na compassionate leave sa mga empleyado na sa public at yun sa private sector. Kaya alinsunod dito sa House Bill number na ito na 8822 ay sakaling mapagtibay ito pare bilang batas. Ang compassionate leave ay ipagkakaloob sa mga empleyado sa mga merong kritikal na pagkakataon tulad ng matinding may sakit ka. Ano pa? may mga Namatayan ng miyembro ng pamilya o kamag-anak hanggang sa napinsala ng bagyo. hanggang sa 2nd degree pare. Oo. Kaya ang mga empleyado na nagsiservisyo ng hanggang 6 na buwan yung 6 months na ay mayroon ng biyaya na 6 na araw o 5 araw na compassionate leave. Bayad yan. Paid. Oo.
Pero hindi pwedeng i-convert sa pera. Bakit meron mga leave na commutable yung tawag doon? Convertible into cash. Yan. Ito, hindi. Kaya na nga mo. Ay talaga parang mga lalaki. Pag ang asawang lalaki, pag nanganak yung kanilang misis, ay siyempre si Mr. ang mag-aabyad. Yun na nga. Kaya mahahabag ka sa mga lalaki. Maawa ka. Kaya, compassionate siya. Yes. Siya Kaya, maghuhugas ng pinggan. Yeah. Siya maglalaba. Siya magpapalit ng lampin. kaya huwag ka muna mag-asawa pag wala kang puhunan. Oo, kaya Kung meron hindi pa ka man makuha ang yaya. Oo. Kaya hindi pa ako mag-aasawa uli. Maringnin eh. Alas 8:06. O, ituloy natin ha. Sabi niya, the compassionate leave will be given in addition to employees' current leave benefits under existing laws and regulations. Ay, dapat pumasa ito. Suportahan natin to. Katulad ng pagsuporta natin kay Mayor Magalong ng Baguio City. Yes. Oo. Ano yan? Ano yung kanyang slogan? M4GG. Mayor for Good Governance. Yun. Ito'y araw-araw natin babanggitin dito pagkat tayo tagapagtaguyod niyan. Diyan kay Mayor Magalong na yan. Galing-galing yung tawagan eh. At nang makapanayam natin eh. Ay, pero mahirap pag-penetrate sa Baguio. Pero sa cellphone baka sakali. Pwede, Ngayon, sabi, meron ka dyan? Sige, sa'yo muna. Ay, gusto kong tawagan pare siya, no? Si Ivana Alawi. Ay, mabigat ka pa. Oo, kasi naiingit ako pare kay Coco Martin eh. Oy. Nanonood ka ba ng Batang Quiapo? Ay, naitanong mo yan. Ay, ako tinan mo ang allurement ng yung trailer sa television. Yung bang mga zing, ay, subaybayan. Nakita ko, sabi siya, subaybay. Kaya ako nanonood kagabi. Ay, di nakita mo yung laplapan. Bait talagang. Iyon, no? Nilaplap pa rin ni Coco Martin si Lobby po. Oo. Dahil sila'y nagpangita. Oo. Talagang nalood ka, no? Ay, nalood niya. Kaya kaya tuloy ako eh. Hindi ko, sabi, hindi na muna magre-research. Bahala na si parang Ben bukas. Ay, plano kong umabsent. Ay, parang nagkapareho tayo mo yung bangon ko kanina. Kaya tawagan ko si paring Ben. Parang Ben, ikaw na muna nga. At tumatawag ako sa iyo, hindi ka sumasagot. Ay, alam mo kung ikaw tumatawag eh. Ngayon. Ayun, anong nangyari kay... Bukod sa laplapan nila Coco Martin at Lobby po, ay may kasunod pa. Hindi ko napanood yun. Higupan naman. Higop naman. Naku naman. Hinigop ni Coco Martin si Ivana Alawi. Ayun. Ay, naku naman. Yun ay sa eksena parang panagpo sila ron sa isang isang park Ay biglang dating ni Christopher De Leon. Huwag mo na istorya at baka walang manood. Ay, alam mo. Actually, hindi na ako nanonood kasi sabi ko, Fernando po yan. Tsaka masyadong yumaman na dyan si Coco Martin. Ay, yung mga ganong halikan, mga laplapan, higupan, yan ay nagpapatunay lang na talagang hot na hot ang mga Pinoy. At dahilan dito, pare, ang bilang ng panganganak at pagpapakasal ng Pinoy. Higit na tumaas noong 2022, last year. Okay. Kaysa noong sa sinundang taon, 2021. Nagkaroon po ng significant growth sa birth at marriage rate sa bansa noong nakaraang taon. At batay ho sa datos ng PSA, o Philippine Statistics Authority, mula Enero hanggang Disyembre ng nagdaang taon, umabot sa 1.38 million ang registered birth ng yung mga inianak na sanggol. Okay. Dahil sa init na mga Pinoy. 1.3% na mas mataas ito kaysa kabuang bilang ng naitalang panganganak noong 2021 sa parehong buwan. At nangunguna rito ang, hindi hulusin NCR. Okay. Na may 143,115 na may pinakamataas sa bilang ng mga nanganak
noong nakaraang taon. Ayun. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga nagpakasal. Last year, 21.6% Ay, ang maganda yan. pagtaas. At mula sa kabuang bilang na ito, pinakamarami rito ang mula sa probinsya ng Batangas, Alaay, Cavite at Cebu. Ayan, Quezon. Wala. Ay, hindi, ano rito hindi masyadong hot ang mga Pinoy dito Ganun. Aba. So, suma total, ay talagang Mainit. mainit. Hot na hot ang mga Pinoy. Okay. Oo. Ay, lalo na pag nakita mo kasing ganda ni Iba. Iba. Iba na alawi. Iba talaga Aba. siya. Aba. Pero pare, ngayon pa man tataas na naman pare ang single sa kuryente. Ay, oo. Patutupad niya September eh. Oo. Oh. Patay na naman tayo dyan. Todas na naman tayo rito. Ay, ari pa lang Juan, nagkaroon pa ng fake na balita. Fake. Dahil itong memorandum sa 2-week rest days daw ng mga guro, o sa guro na naman, mga teachers naman, Oh. sa National Teachers Day, ay yung pala ay fake. Na, kaya yung mga teachers ay Fake news. kung tawagin na paingo. Alam mo yun na paingo? Anong napaingo? Yung parang na mali pala yung balita. Kumbaga sa mga journalist na kuryente. Ayo. Yun. Kaya ito sabi, nagbabala kahapon ng Department of Education sa kumakalat na peking DepEd memorandum sa online na umano'y 2 linggong pahinga ang mga teachers para sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Ay yung pala fake. Ay paano yung mga nakapagplano na sila pupunta sa ganon o saang lugar pinaplano yun o ngayon kaya wag kagad pong maniniwala na sabi nitong ayon sa DepEd inatasan na nila ang mga otoridad upang imbestigahan ang pinagmulan ng naturang peking memorandum na malisyosong gumamit ng issuance template ng ahensya, ibinalita na meron daw 2 linggong rest days ang mga guro. Ay, peke pala. Ay, peke pala. Oh, no. Peke. Alas 8:13. Sa Romeo and Ben at your service. Kayo po nakikinig sa DCDG 96.7 Yes. FM Radio. Live po tayo sa Facebook, Okay. sa YouTube, at sa Instagram. Thank you kay paring Sunny dyan sa Seattle, Washington. Pare, yung iyong request na kami ay tumutok sa camera pag nag-new newscast kanina na test na natin. Yan ay sa pamamagitan ng aming director sa oras na ito, si Ison Lugmao. Lugmao, Yeah. na may birthday sa araw na ito. Yes. Siya ay 38 anyos. Bumubutok. Kalibre 38. Hindi na po available yan. Ha? Hindi na available. Hindi na available. Nakikinig yung misis niya ngayon. Ay, tiya. Pare, Alam mo may isang Japanese, Hapon. Isang Hapon. Oo. Okay. Tapos isang Russian. Isang Russian. Isang Pinoy. Matindi na naman pare. Sige. Isang Pinoy. Tsaka isang Amerikano. Yan. Oh. Tinesting nila yung magic swimming pool. Okay. Tinatawag na magic swimming pool Magic swimming. Na yung tubig Oh. ay nababago sang-ayon sa iyong gusto. Nababago ang tubig? Gusto mo maging alak, Oh. yung tubig, gusto mo maging soft drinks, Okay. o juice, pwedeng baguhin. Aba. Ganda. Yun ay kapag sisigaw ka ng malakas bago ka Oh. tumalon sa tubig. Sisigaw ng malakas. Oo. Okay. Di nauna yung Hapon. Mm. Inalis niya yung kanyang sandals. Ang sandals para ng mga Hapon parang bakya Oh, yes. Oh. Kahoy. Oh. Oh. At mabilis na tumakbo. Yan. Papunta rin sa pool. Oh. Habang sumisigaw ng Saki! Saki. Alam mo yung Saki, pare? Yung alak. Alak na galing sa bigas. Okay. Saki! Tapos, nung bumagsak siya sa tubig, naging saki pa rin tubig. Ay, di tuwa siya. Nakaanom siya ng alak.
Oo. Saki. Okay. Sumunod ba pare yung Russian? Oo. Itinapon niya yung kanyang AK-47. Mm. At tumalon din sa tubig. Sabay sigaw ng, vodka! Vodka. Naging vodka pare yung tubig. Aba. Oo. Galing Naging ano. vodka. Ay, natikman niya ang pinakamasarap na alak. Oo. Ay, lasing siya. Lasing na lasing. Hindi Okay. makagulapay. Oo. Tapos, yun namang Pilipino pare. Oh. Yung Pilipino, nangangain ng saging, yung lakatan. Lakatan Oo, naman oo, din. Okay. Ay bago siya tumalon sa tubig, Oh. ay binaba niya yung kinakain niya yung saging. Oh, Yung balat. Mm. Sabay sigaw ng lambanog! Oo. Abay naging lambanog ang tubig ng swimming Naging pool. lambanog. Ay lasing din siya, lasing na lasing. Okay. Oh. Oh. Masarap yung lambanog eh. Ay, lalo na yung kay Kati kong nalabanog. Ayos Oo. yun. Tapos, pare, sumunod yung Amerikano. Oh. Yung Amerikano, itinapon yung kanyang iPhone. Yan. At tumakbo papunta ron sa pool. Oh. Ngayon, nung siya tatalo na, ay napayapak siya ron sa balat ng saging. Ayun. Ay nadulas. Ang naisigaw niya ay, shit! Oh, ayun. Ay, naku naman. Ay, shit! Ba, yun na nga. Naging shit pa. Naging delikado to. Bumaho yung tubig. Alas 8:16, mga kaibigan. Ay, pasensya po kayo at ano eh. Ay, sa mga kumakain, pasintabi mo. Okay. Yan mga kaibigan, kanya lang style ng aming programa. Pare, Hindi tayo seryoso masyado. sa Batangas, kawawa naman itong mga estudyanteng ito. Bakit pare? Abay nadala sa ospital. Kasi yung 36 na mag-aaral, sumama ang pakiramdam. Nahilo. 36. Oo, nahilo. Nang Okay. makalanghap ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ganun. Ito ay sa lalawigan ng Batangas na nangyari nung Biyernes. Kaya suspendido agad yung klase Okay. sa mga paaralan na malapit doon sa Bulkang Taal. At yung mga estudyante pare, mag-aaral yan sa Bayorbor National High School at Bayorbor Senior High School sa mataas na kahoy ng Batangas. Nakaranas pare sila ng paninikip ng dibdib. Dahil sa paglanghap nila nun. Oo, yung volcanic smog. At nahirapang huminga. Okay. At nahilo. Dahil sa usok na ibinuga ng Bulkang Taal. At yung iba'y nakaranas din ng pananakit ng sikmura. Okay. Panghihina at halos matumba ng malanghap ang usok. Kaya yung mga estudyanteng iba, nagsiuwi na rin, pinauwi na. At sa kasalukuyan, ay may isa na lamang pasyente ang nasa pagamutan. Ayun. Nasa alert level 1 pala pare ang Ang Bulkang Mayon. sa ngayon. Oo, nang ibig sabihin, Okay. posible pang magkaroon ng potential steam o phreatic explosions o volcanic earthquakes. Ano, yung isa, bariatic? Hindi ba? Hindi. Ay, akala ko bariatic eh. ano nakalagay? Hindi yan apelido yun. Hindi. Parang yun ang pagkakarinig ko eh. Phreatic. Bariatic. Phreatic explosions. akala ko. Volcanic earthquakes. Okay. Thin as falls. Oo. At pagbuga ng poisonous gas mula sa bunganga ng bulkan. Kaya tama lang naman yung kay Congressman Salceda na i-exempt yung Albay doon sa yung pagbibigay ng mga ayuda, baka sabing premature campaigning. Oo. Ayaw mo ko, wala pang nalalagay sa mga periodiko o pahayagan na kumbaga ay pumapayag ang COMELEC. Pero sinigurado siya ni COMELEC Chairman Garcia na siya ipagbibigyan na ma-exempt na yung Oo nga naman. pagkat patuloy ang yung mga tawag din mga ayuda, yung mga ayuda ng iba't ibang organisasyon. Kasi ngayong panahon pa rin ng eleksyon, maraming bawal. Yan. Bawal ang pamimigay ng mga pagkain, lalo kahit yung feeding. Bawal yung mga donasyon. Yan.
At maraming bawal. Pero yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga nasalanta at apektado ng mga disaster, hindi dapat masakop ng election ban na yun. Hindi dapat. Kita mo na yan. Alas 8:20 na mga kaibigan sa ating Romy and Ben at your service. Patuloy pa rin itong itong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon, aprobado na pare. Very good. Kita mo na. That's good news. Ay, kaso, yung implementasyon nito, Aba, kailan? ewan. Para yung para yung sa mga teachers 2 taon na ngayon lang bibigay. Talaga. Ito sabi pa, magandang balita, mga kababayan. Nagbunga na ang ating ipinaglalabang pagtaas ng sahod sa mga manggagawa sa ating rehiyon, kabilang ang lalawigan ng Cavite. Tataas na po ng mula 35 pesos, gagawin na po ang 50 pesos. Wow. Ang arawang sahod ng may mahigit na 2 milyong manggagawa sa buong rehiyong Timog Katagalugan. Yay! Kita mo? Magsisimulang ipatupad ang pagtaas ng sahod sa Setyembre 24. Ganyan ang mga disel para sa di ba? Pag eleksyon sa entablado. Para tayo nung nangangampanya. Kaya naman, napaagang talaga ang Pasko. Napaaga po ang Pasko para sa ating mga kababayan sa Calabarzon. Napapanahon ang pagtaas ng sahod na ito dahil nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tama. Tama. Subalit, Ngunit, pero nangako pare September 24, malapit na. ano yun? Wala. Ba't may kambing dyan? Isang malaking tagumpay para sa atin at patunay na lamang na basta tayo ay sama-sama. Kita mo na. Sama-sama, tulong-tulong ay makakamit natin ang ating ipinaglalaban. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Okay. Nakasigla rin nga pala yung iyong yan. Alas 8:22. Alam mo ba pare na yung tilaok ng manok? Tilaok ng manok. Oo, yun pala yung napakalakas. Sa? Yun, malakas yung tilaok as loud as 140 decibels. Aba. Oo. Yung normal na tunog Na tilaok? na hindi masakit sa tenga, mga 35 to 40 decibels lang. Pero yung tilaok ng manok ay 140. 140 Oo, pare, malakas. Ayun. Alam mo kung bakit hindi sila nabibingi? Pag sila'y tumitalaok. Meron sila parang earplugs, built-in earplugs. Oo. Ibig mo sabihin, bago pa man na-invento yung earplugs na meron ng manok. Oo. Yung earplugs nga, ginagamit sa aeroplano yun. Nauna lang nagkaroon ng manok ng earplugs. Baitin mo. May built-in, ha? Oo. At sangayon sa pananaliksik na sumukat kung gaano kalakas yung tilaok ng manok, ay 140 decibels. Ganun kalakas. Well over the amount na kailangan natin para mabingi o masira ang ating tenga. At nang pag-aralan nila kung anong nangyayari, bakit na hindi nabibingi ang mga manok kung tumitilaok, nadiskubre nila na pagbukan ng kanilang jaw, kasama yung tuka, para tumilaok, yung kanilang outer ear canals ay nagsasara. Ayun. Nagsasara. So, essentially, nagiging earplugs. Earplugs. Pag sila ay tumitilaok. Tina mo yan. Ayan. So, alam nyo na. Alam nyo na ngayon. Pag tumila ka manok, Ay, may earplugs. may earplugs. Yeah.
Inahanap ko kasi yung contribution ni Sarsi Trinidad Nagpadala sa akin ng joke Si Jingle. Hindi ko makita Paano kasi hindi ko makakagad Okay. Ngayon po man. Alam mo pa pare, na natuklasan ng mga researchers na ito yung palagay ko binalita mo na ito yung Ano yun? paggamit ng floss. Yung sa ngipin. Para matagal yung mga tinga. Hindi. Nakatutulong upang umunlad ang memory. Kita mo Really? na. Aha. Ito'y proven. Tried and proven ito. Pagkat bukod dito, ang pag-alis ng tinga, ng tinga, nagamit ang floss, ay nakatutulong upang mapigilan ang, gum diseases nga, na may koneksyon sa paghina ng memory. Ay nakatutulong pala sa pagunlad ng memory itong paggamit ng dental floss. Kaya sa mga bagong almusal, gamit po ng dental floss at ang inyong memory ay may ito sa mga may sintomas ng Alzheimer's disease. Yung mga may dementia na. Oo, may dementia. Nakatulad ni Nakatingin ka dyan. Secret. Huwag ka magsasalita ng kung pangalan, ha? Sabi ko sa iyo Oo. Ano raw parang dapat gawin sa pagising Yan. sa umaga? Mga dapat gawin sa pagising. Sige. Karamihan kasi sa atin, sa pagising sa umaga, tumatayo agad. Okay. Mali yun. Hindi ho yung dapat. Mari kayong mahilo, mari kayong bumagsak. Yeah. Dahil hindi pa ganun kagising ang ating katawan. Correct. Diba? Pwedeng manhid pa yung mga paa mo. Pwedeng wala ka pang balanse sa paglalakad. Yeah. Maraming mangyari. Kung pagising mo, tatayo ka agad. Yun. Diba? Ay, kaya huwag agad tatayo. Dahan-dahan lang po. Umupo muna ng ilang minuto pare. 1 minuto. At mag-unat-unat. Yan. Nagkapareho tayo ng research. Stretch pare. Isang research sa atin. Paano kasi nanood kasi ng Batang Quiapo kagabi. Ako nanood Walang kopyahan. Walang kopyahan tayo. Pasensya na po kayo. Nagkapareho kami ng research. Pareho po kami nanood ng Batang Quiapo kasi. Aren, alam mo bang the only mammals na lumilipad ay yung mga paniki? Gano'n. Pag sinabi nating mammals, anong sample ng mga mammals? Yan, yung kaharap natin. Human. mammals Unggoy, aso, pusa, Okay. daga, pating, usa. Yan ang mga mammals. Pero, the only mammal that can fly, That can fly. yung mga paniki. Ayun. Kasi para yung legs Ay. ng mga paniki ay mahina daw na hindi nila magamit sa paglalakad. Gano'n. So instead, ginagamit nila yung kalang pakpak Pakpak. para makalipad. Yan. And rather than flying, pag sila'y nasa isang lugar, ay nagaglide lang sila. At hindi sila makalakad. Yes. Nag-glide. Alam nyo na. Ay, tama. Nakikita mo yung mga, yung nag-glide nga lang sila. Ay, kahit sa tao. Pag yung malaking-malaki na, ay wala ka na. Pag hindi ka na makalakad. Ay marami ngayong bata pa rin nagiging paniki. Aba. Kasi pag-uutusan mo, ba't ako? Ay, magsayang ka na. Ba't ako? Ay, nagiging paniki. Ba't tapos na oras natin? Okay. Tapos na po. Ang aming oras ay marami pa din Huwag ka na manunod mamaya ng Batang Quiapo. Tayo nagkakapareho ng research. Mga kaibigan, dito po nagwawakas pansamantala ang aming programa. Romy And Ben at your service.
Subalit, muli pong babalik bukas sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Pahintulutan nawa kami na makapagsilbi sa inyo, magbigay ligaya, magbigay balita, mga pangunahing balita sa aming pong palatuntunan. At sana po ay naging kapakipakinabang ang inyong pakikinig, ang inyong pagsubaybay sa umagang ito ng aming programang Romy and Ben. Maraming salamat po at sana po ay maging maganda, maayos ang buong maghapon para sa ating lahat. Ito ang inyong lingkod, Ben Del Mundo, ang lalaking hindi mahirap mahalin, nagsasabing hindi mahalaga kung gaano ka katagal na buhay. Ang mahalaga ay kung papaano ka nabuhay. Maraming salamat sa panaltang binitawan ng aking kumparing Ben, aking pinapangalawahan ng kanyang sinabi. Kaya mga kaibigan, maraming pong salamat. Ito po naman si Romy Villanueva, nananatiling nagmamahal.